that this witness and the respondent move in the same social circle. Sa gitna ng isa sa mga pinakamasusing impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming personalidad ang naging sentro ng atensyon. Pero nitong mga nakaraang araw, isang pangalan na naman ang kapansin-pansing umaangat sa prosecution team. Isang abogado na hindi man dating palaging laman ng balita, ngunit may mahabang karanasan sa litigation at courtroom battles. Kilalanin siya. Si Attorney May S. Divinagracia. Sino nga ba siya at paano siya napunta sa sentro ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Hindi gaanong maraming impormasyon ang pampublikong available tungkol sa personal niyang buhay at childhood, ngunit malinaw ang kanyang academic background. Nagtapos si May Divinagracia sa Ateneo de Manila University kung saan kinuha niya ang Bachelor of Science and Legal Management na may minor sa marketing at natapos noong 2003. Mula rito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng batas at nakamit ang kanyang Juris Doctor degree noong 2007 habang nasa law school. Aktibo rin siyang lumalahok sa international moot court competitions at nakakuha ng ilang parangal. Ang ganitong training ay nangangailangan ng kakayahang magsaliksik, bumuo ng legal arguments at magsalita ng malinaw sa ilalim ng pressure. Mga kasanayang mahalaga sa isang trial lawyer. Noong 2007, nagsimula ang kanyang professional legal career sa Angara Abelio Concepcion Regala and Cruz Law Office o ACCRA Law. Sa loob ng ilang taon, unti-unti siyang umangat hanggang maging senior associate noong 2012, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang career. Noong 2013, naging isa siya sa mga nagtatag ng Aguila Rences and Divinagracia Law Office. At noong 2015 naman, sumali siya sa Con Naracio Velasco Terra and Divinagracia Law Offices, kung saan siya naging partner at kalaunan ay managing partner. Hindi lamang isang uri ng kaso ang kanyang hinahawakan. Ayon sa kanyang law firm profile, kabilang sa kanyang practice ang commercial litigation, corporate rehabilitation, banking, family law, intellectual property at real estate litigation. May karanasan din siya sa mga trial at arbitration. At ayon sa kanyang professional profile, hindi lamang niya layunin na manalo sa courtroom. Kapag posible, hinahangad din niyang maresolba ang mga legal dispute ng mas mabilis at mahusay para sa kanyang mga kliyente. Bukod sa pagiging practicing lawyer, bahagi rin ng kaniyang career ang pagtuturo. Nagtuturo siya bilang part-time faculty sa Ateneo Law School, kabilang ang criminal law, bago siya naging pamilyar sa maraming Pilipino. Ngayong 2026, naging legal counsel din si Divinagracia ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral. Ngunit nagbago ang kanyang public profile nang sumali siya sa prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, kabilang siya sa mga private lawyers na tumutulong sa House Prosecution Panel at ginagawa niya ito on a pro bono basis. Noong August 25, 2026, ika-18 araw ng impeachment trial, si May Divinagracia ang nagsagawa ng direct examination kay Lemuel Ortunio, Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Ortunio ay idiniklarang witness ng impeachment court. Ang questioning ni Divinagracia ay konektado sa Article 1 ng Article of Impeachment na tumatalakay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds na umabot sa 612.5 million o 500 million mula sa Office of the Vice President at 112.5 million mula sa Department of Education. At dito mas nakilala ng publiko ang abogado sa likod ng matinding pagtatanong sa kanyang mga taon sa legal profession. Nakabuo si Divinagracia ng reputasyon bilang isang litigation lawyer mula sa malaking law firm hanggang sa pagtatayo ng sariling practice hanggang sa pagiging partner at law professor. Unti-unting nabuo ang karanasan na ginamit niya ngayon sa isang napakahalagang national proceeding. Hindi lamang pangalan ang dala niya sa impeachment court, dala din niya ang halos 2 dekada ng legal experience. Sa unang tingin, maaring isa lamang siyang bagong mukha sa telebisyon at sa Senate impeachment proceedings. Pero sa likod ng pangalan na May Divinagracia,
Vinagracia, makikita ang isang abogado na nagsimula sa Ateneo, humubog ng karera sa litigation, nagtayo ng sariling legal practice, naging law firm partner at nagturo ng batas, at ngayon nasa isa siya sa pinakamalaking legal at political proceedings ng bansa. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang papel ni Attorney Mady Vinagracia sa impeachment trial? At habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa lang ang malinaw, ang dating hindi gaanong kilalang pangalan sa mata ng publiko ay isa na ngayong abogado na mahigpit na sinusubaybayan sa loob ng impeachment court. Ikaw ano masasabi mo sa videong ito? Pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-share ang ating video at pa-subscribe ng artikulo. Maraming salamat.